Hindi naman siguro baliw ang isang bansa para kumuha ng pautang na pang-emergency kung ang lahat ay tumatakbo ng normal at maayos sa kanilang merkado. At kapag ang Thailand nakilala sa kasaysayan bilang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong Timog Silangang Asya, ay naghahanda ng magbukas ng pautang na aabot sa humigit kumulang 500 bilyong baht, nakatumbas ng halos 936 na bilyong piso nating mga Pilipino. Ang pangunahing katanungan sa mundo ng macroeconomics ay hindi na kung may barya pa bang natitira sa bulsa ang Thailand o wala. Ang mas malalim at mas nakaka-stress na tanong ay bakit ang isang bansa na dating itinuturing na travel goals at paraiso para sa mga turista, isang dambuhalang pabrika ng mga sasakyan at isang matibay na ehemplo ng katatagan sa ASEAN ay kailangan pang pumindot sa tinatawag na emergency button ng kanilang ekonomiya? Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa Reuters, ang bonggang planong ito ay direktang konektado sa isang pautang na nagkakahalaga ng 500 bilyong baht para lang masabayan ang tumitinding pressure sa ekonomiya, kahit pa ipinagpipilitan nila na may space pa silang mangutang sa ililalim ng kanilang public debt limit. Simulan natin sa pagtingin sa isang sitwasyon na gamay nating mga Pilipino. Isang pamilya sa Maynila na tulala sa kanilang bill ng kuryente, nagbibilang ng barya dahil sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng gasolina at problemado sa presyo ng bigas sa palengke. Madalas, feeling natin ay tayo lang ang bida sa teleserye ng kahirapan at sa atin lang nangyayari ang ganitong mga eksena. Pero sa mas malawak na pananaw ng pandaigdigang ekonomiya, ang katotohanan ay mas magkakabit-kabit kaysa sa iniisip nyo. Kung ang Thailand, na isa sa mga itinuturing na haligi ng ekonomiya sa rehiyon, ay magsimulang makaranas ng pagyanig at kawalan ng balanse, siguradong mararamdaman ng buong ASEAN na ang lupang tinatayuan nila ay unti-unti nang tumatagilid. Dito natin ibabato ang pangunahing tanong na nagpapagulo sa isipan ng mga feeling financial analysts. Ito ba ay isang malinaw na senyales na ang bansang Thailand ay malapit nang bumagsak sa isang ganap na krisis sa ekonomiya, o sadyang advance lang silang mag-isip at sinusubukang umutang ng maaga para magsilbing unan laban sa paparating na matinding pagyanig bago pa ito tuluyang sumabog? Sa usapang behavioral economics, ang pag-utang bilang paghahanda ay nagpapakita ng loss aversion ng isang gobyerno ang pagnanais na iwasan ang mas malaking sakit sa ulo sa hinaharap. Ito ay isang dambuhalang yaman na sapat na para magtayo ng mga malalaking infrastruktura, mamigay ng malawakang ayuda para sa kuryente, isalba ang libu-libong maliliit na negosyong naghihingalo, suportahan ang sektor ng agrikultura, buhayin ang paggastos ng mga tao, o takpan ang mga higanting butas sa isang ekonomiyang unti-unti nang humihina. I-relate natin sa Pinas ang eksenang to. Kapag ang gobyerno ay parang walang bukas kung mangutang ng ganyan kalaking halaga, expert na ang mga Pinoy sa ganyang pakiramdam. Ang trauma ng malaking utang sa mga mamamayan ay nagdadala ng kaba at pagdududa, kaya ang ending, naghihigpit na lang sila ng sinturon sa gastos na lalo namang nagpapatamlay sa ikot ng pera sa merkado. Himayin natin ang main reason ng sitwasyong ito. Ang ekonomiya ng Thailand ay parang pagong na ngayon kung lumago at hindi na ito nakakaarangkada ng mabilis gaya noong kanilang glory days. Ang export sector nila ay hirap na sa world competition. Ang kanilang produksyon sa industriya at manufacturing ay hindi na kasing angas at hindi na nagdodomina sa rehiyon. At ang paggastos ng mga lokal ay mas matamlay pa sa inaasahan ng mga eksperto. Dito natin makikita ang isang maling kabalintunan. Ang Thailand ay may Bangkok na puro kislap at luho. May patayan na dinudumog ng tao at Phuket na laging puno ng mga banyaga. Pero sa likod ng mga nakakasilaw na neon lights ng turismo, may nakatagong ekonomiya na desperadong naghahanap ng bagong engine na magtutulak sa kanilang pagunlad. I-compare ulit natin sa Pinas. Ang bansa natin ay todo asa rin sa gastos ng mga tao, sa padala ng mga OFW sa service sector at sa ating bata at masiglang workforce. Pero ang Thailand ay may hinaharap na napakabigat na problema na dapat nating panoorin ng maigi. Kapag ang populasyon ng isang bansa ay nagsimula ng tumanda, natural na hihina ang pagkonsumo ng mga tao, ang mga SME ay mawawala ng sigla. At sa huli,
kahit gaano pa kaganda ang mga tourist spots mo, hindi yan sapat para isalba ang buong ekonomiya sa pagkakalubog. Dako naman tayo sa pangalawang major achievement nila, ang household debt sa Thailand na abot langit na ang level. Ang mga bangko ay biglang naging choosy at maingat sa pagpapautang, habang ang mga maliliit na negosyo ay nganga dahil hirap makakuha ng dagdag na puhunan. Isa itong perfect example ng debt overhang, kung saan ang bigat ng mga lumang utang ang pumapatay sa anumang pangarap na bagong investment o paggastos na lumilikha ng isang vicious cycle na parang toxic na relationship na mahirap takasan. Para mas madaling magets ng lahat, isipin nyo na lang ang isang pamilyang baon na sa credit card, may hinuhulugang motor at may utang pa sa bahay. Kahit sumasahod sila buwan-buwan, hindi na sila maglalakas loob na bumili ng bagong gamit o mag-feeling rich. Ganito rin ang drama sa buong ekonomiya. Kapag ang milyon-milyong pamilya ay sabay-sabay na nag-fasting at naghigpit ng sinturon, ang mga bonggang shopping mall ay mukhang buhay pa rin dahil sa ilaw, pero ang mga cash register ay mas tahimik pa sa multo. Ang pinagsama-samang epekto ng pagtitipid ng lahat na tinatawag na paradox of thrift ang dahilan kung bakit naghihingalo ang pangkalahatang demand sa merkado. Kung ikokonekta natin ito sa buhay Pinoy, sanay na tayo sa lifestyle na umiikot sa utang muna bago sahod, mga installment na walang katapusan, pag-aabang sa remittance, at ang walang kamatayang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kaya naman, ang chika tungkol sa Thailand ay hindi na bago sa pandinig natin, isa itong malupit na babala na ang pagiging debt-driven ng mga kabahayan ay dahan-dahang pumapatay sa kakayahan ng ekonomiya na bumangon at lumago mula sa sarili nitong loob. Kapag ang mga tao ay nagtatrabaho na lang para pambayad sa pinagkakautangan at hindi para bumuo ng yaman, ang buong bansa ay nawawalan ng potensyal para sa tunay na pag-unlad. Dumako naman tayo sa pangatlong plot twist, ang matinding pagyanig sa sektor ng enerhiya. Ang Thailand ay sikat bilang bansang masyadong dependent sa pag-aangkat ng enerhiya mula sa ibang bansa. Kaya naman kapag nag-inarte ang presyo ng langis, natural gas, o kapag may mga pandaigdigang gulo na nagpapamahal sa gastusin, ang mga negosyo sa Thailand ang unang tinitigbak sa sakit. Ang gastos sa transportasyon, ang singil sa kuryente, ang production cost sa mga pabrika, pati na ang presyo ng pataba at mga pangunahing pagkain ay sabay-sabay na nag-aalaraket sa pagtaas. Ang energy elasticity ng kanilang ekonomiya ay napakataas, na ang ibig sabihin lang ay konting galaw lang sa presyo ng enerhiya, may direktang at malakas na epekto agad sa kanilang kabuuang output. At syempre, relate na naman ang Pilipinas, expert na tayo rito dahil tuwing nagwawala ang presyo ng langis sa world market, ang pamasahe sa jeepney, ang singil sa mga truck na nagde-deliver ng produkto, ang buwanang bill sa kuryente, at ang presyo ng pagkain sa palengke ay automatic na sumasabay sa hype at tumataas din. Kung ang isang rich kid na bansa tulad ng Thailand ay napipilitang mangutang ng bongga para lang protektahan ang sarili sa mga energy shocks, isa itong seryosong horror story na hindi dapat didmahin o maliitin ng gobyerno sa Maynila. O sige, dako naman tayo sa pang-apat na dahilan. Ang bida nating El Nino, ang matinding tagtuyot at ang kalagayan ng agrikultura. Akala mo kung sinong superpower itong Thailand pagdating sa agrikultura, lalo na sa pag-export ng bigas, asukal at prutas. Pero kapag uminit na ang ulo ng panahon, bagsak ang ani, biglang nagmamahal ang pagkain at nganga ang mga magsasaka, kaya heto na naman ang gobyerno, kailangang umeksena at maglabas ng pondo para sa ayuda. Ang climate change, hindi na lang basta isyung pangkalikasan. Isa na itong malaking banta sa macroeconomic stability na kayang magpabagsak sa budget ng kahit anong bansa. At paano naman ito damay sa hapagkainan nating mga Pilipino? Napakasimple. Kapag tinamaan ang produksyon ng bigas sa Thailand, asahan mong magkakaubusan at magmamahal ang bigas sa buong rehiyon. Dahil dakilang importer tayo ng bigas sa buong mundo, anumang kaba sa supply mula sa Thailand o Vietnam ay siguradong ramdam hanggang sa presyo ng kanin na isinusubo ng bawat Pilipino araw-araw. Ang ating food security ay nakasabit lang pala sa kakayahan ng mga kapitbahay nating labanan ang init ng panahon. Dito na papasok ang pinaka-importanting punto. Itong dambuhalang pautang na ito ay hindi lang basta issue sa budget ng Thailand.
Isa itong malinaw na red flag na ang buong ASEAN ay papasok na sa isang magulong panahon kung saan ang init, mahal na kuryente, walang tigil na pagtaas ng interest rates at baon sa utang ng mga pamilya ay sabay na sumasakal sa paglago ng ekonomiya. Isa itong perfect storm ng mga macroeconomic variables na nagsasama-sama para gumawa ng kapaligirang puno ng kawalan ng katiyakan. Para naman maging balanse ang ating pagsusuri, tingnan din natin ang kunwari ay positibong aspeto. Ang pagkuha ng emergency loan ay hindi naman agad nangangahulugang bankrupt na ang isang bansa. Ang isang bansang matatag daw ay pwedeng gamitin ang utang bilang strategic investment para labanan ng recession, protektahan ang mga mahihirap at isalba ang mga negosyong malapit ng malagutan ng hininga. Kung sa tamang proyekto may lalagay ang pera, ang utang na ito ay parang oxygen tank para sa naghihingalong ekonomiya na tinatawag nilang counter-cyclical fiscal policy para magtunog sosyal. Pero kailangan din nating ilatag ang negatibong pananaw pagkatapos niyan. Ang pinakamalaking problema ay kung saan ba talaga gagamitin ang inutang na pera. Kung ang pondo ay gagamitin lang para sa mga panandaliang subsidiya, pamimigay ng pera para magmukhang umaasenso o para pagtakpan ang mga butas sa estruktura ng ekonomiya, ang utang na ito ay pampatagal lang ng oras pero hindi gamot sa tunay na sakit. Sa madaling salita, para ka lang uminom ng painkiller para sa bali mong buto nawawala ang sakit pansamantala pero ang pinsala ay patuloy na lumalala sa loob. Ito ang life hack sa ekonomiya na ayaw nating tanggapin. Hindi naman talaga nagsisimula ang krisis kapag butas na ang bulsa ng bansa. Ang totoong sakuna ay kapag kailangan mo nang mangutang ng pangmalakasan para lang magmukhang okay pa rin ang lahat sa harap ng mga tao. Ang pagiging delusional o ang matinding denial sa mga pulisiya ng gobyerno ay ang pinaka-epektibong paraan para mas mabilis nating masalubong ang bangin ng pagbagsak. Pag-usapan natin ang utang ng bayan na parang chismis lang. Sa ngayon, hindi pa naman red flag ang Thailand, pero ang kanilang fiscal space o yung budget na pwedeng paglaruan ay kasing sikip na ng suot mong pantalon pagkatapos ng Pasko. Kapag ang utang ng isang bansa ay humahalik na sa kisame, wala nang sapat na siko para gumalaw ang gobyerno kapag may dumating na namang panibagong malas o krisis. Ang pagkaubos ng budget room na yan ay parang pagkawala ng payong sa gitna ng bagyo, good luck na lang sa pagsalag sa mga external shocks. Silipin naman natin ang Pilipinas. Mahilig din tayong mangutang para sa mga tulay, kalsada, ayuda, at para kunwari ay lumalago ang ating ekonomiya. Pero ang tea na dapat nating makuha sa Thailand ay simple lang. Ang utang ay nagiging investment lang kung gagamitin ito para sa mga trabaho at kitang pang long term. Pero kung uutang ka lang para pambili ng panandaliang lunas sa sakit ng ulo ng bansa, congrats, baon ka na sa dusa. Ang pagkakaiba ng productive debt sa consumptive debt ay ang manipis na linya sa pagitan ng pag-asenso at ng tuluyang paglubog sa kumunoy. Ito na ang mas masakit na katotohanan na trap ang Thailand sa tinatawag na middle income trap. Parang sitwasyon mo lang sa ex mong hindi ka mapakawalan. Hindi na mura ang pasahod sa kanila pero hindi rin naman sila sapat na high-tech para makipagbardagulan sa mga mayayamang bansa. Ang kanilang mga lumang pabrika ng sasakyan ay nilalamon na ng mga murang EV mula sa China habang ang kanilang export ay parang pagod na sa buhay. At ang kanilang turismo? Isang ubo lang ng pandemya o isang giyera sa kabilang panig ng mundo, bagsak agad ang kabuhayan. Para sa Pilipinas, isa itong malaking wake-up call na malamang ay snooze lang natin ulit. Hindi pwedeng habang buhay na lang tayong aasa sa BPO, sa padala ng mga OFW, at sa walang sawang paggastos ng mga tao sa mall. Kung hindi natin aayusin ang ating mga industriya, edukasyon, kuryente, at paggawa ng sariling produkto, baka ma-stuck na lang tayo sa isang survival mode na siklo, yung tipong sapat lang ang kinikita para hindi mamatay sa gutom, pero hinding-hindi sapat para makaahon sa kumunoy ng kahirapan. Para sa mga slow, isipin nyo ang Thailand bilang isang flex-worthy na kotse dati nahataw sa ASEAN Highway. Pero ngayon, ang makina ay parang pangkariton na. Ginto ang presyo ng krudo, kalbo na ang gulong, at ang driver ay kailangang mangutang sa 5,006 para lang hindi tumirik sa gitna ng kalsada. Ang real talk dito,
Gagamitin ba ang utang para sa major overhaul para bumilis ulit? O pambili lang ng overpriced na gas para sa makinang naghihingalo na at malapit ng maging junk? Silipin naman natin ang damay-damay effect sa rehiyon. Kapag ang ekonomiya ng Thailand ay naging pagong ang takbo, siguradong damay ang kalakalan sa ASEAN. Ang mga investor na dati ay doon nagkakandara pa, ay baka mag-empake na. At ang bardagulan para sa Foreign Direct Investments o FDI sa pagitan ng Thailand, Vietnam, Indonesia at Pilipinas ay magiging mas malala, mas madugo at walang preno. Bawat bansa ay kailangang mag-feeling main character at patunayan na sila ang may pinakamagandang environment para sa negosyo para hindi sila maiwan sa kangkungan ng pagunlad. Dito na papasok ang clout chasing moment ng Pilipinas. Habang ang Thailand ay nagkakalat, may chance tayong sumalo at mambudol ng mga dayuhang investor sa mga sektor ng serbisyo, logistics, light manufacturing, tech, at renewable energy. Pero itong golden opportunity na ito ay magiging drawing lang kung hindi tayo bibilis sa pag-ayos ng kuryenteng pangmayaman ang presyo, pagong na operasyon sa mga pantalan, usad pagong na red tape sa gobyerno, sablay na technical education, at mga patakarang pabago-bago gaya ng mood ng ex mo. Ang kapital ay sadmang duwag, hindi iyan lalapit kung hindi safe at walang assurance na madaling lalago. Isang matinding reality check para sa lahat. Kapag ang isang big-time na karibal sa ASEAN ay kailangan ng kumapit sa patalim at mag-emergency loan, ituturing lang ba ito ng gobyerno at mga negosyante sa Pilipinas na parang chismis lang sa kabilang barangay na wala tayong pake? O ituturing natin itong alarm clock na gumigising sa atin para maghanda bago tayo ang susunod na tamaan ng parehong problema? Ang pagkatuto sa sablay ng iba ang tunay na flex ng isang matalinong polisiya sa ekonomiya. Silipin naman natin ang epekto sa mga commoners. Para sa mga Thai, ang inutang na bilyon-bilyon ay baka maging pampalubag loob sa kuryente, ayuda sa mga magsasakang naghihingalo, pansalbas sa mga negosyong malapit ng mag-RIP at pilit na pampagastos sa mga tao. Pero para sa mga kabataang Thai, itong utang na ito ay isang dambuhalang pasanin na ipapamana sa kanila at kailangan nilang bayaran hanggang sa pumuti ang buhok nila sa hinaharap. Ito ang tinatawag nating intergenerational inequity. O sa madaling salita, ang mga matatanda ang nag-enjoy sa utang pero ang mga bata ang baon sa utang sa dulo. Isaksak natin ito sa realidad ng mga kabataang Pilipino. Ang mga Gen Z sa Pilipinas ay kasalukuyang namumuhay sa pangarap sa isang panahon kung saan ang presyo ng bahay ay abot langit na at hindi na mahawakan. Ang pagtaas ng sahod ay mas mabagal pa sa pagong. Ang kompetisyon sa trabaho ay parang Hunger Games sa tindi. At ang presyo ng mga bilihin ay may sariling space program sa bilis ng pag-akyat. Kapag ang gobyerno ay nagdedesisyong mangutang ngayon, ang mga kabataan ang palaging pinagpalang tagabayad ng bill bukas sa pamamagitan ng mas matataas na buwis, mas malalang implasyon o sa pagtitiis sa mga pampublikong serbisyong kinaltasan na ang budget para sa kalusugan at edukasyon. Sila ang nagiging dakilang tagasalo ng mga desisyong ginawa bago pa man sila binigyan ng pagkakataong magkaroon ng boses. Pagtuunan natin ng pansin ang drama ng merkado. Ang financial market ay hindi lang basta nakatingin sa kung gaano kalaki ang inutang ng isang bansa, mas mahilig silang mag-amoy ng antas ng tiwala at kumpiyansa. Kung naniniwala ang mga mamumuhunan na ang inutang na pera ay tunay na gagamitin para kunwari ay maibangon ang ekonomiya, mananatili silang kalmado at patuloy na maglalabas ng pera. Ngunit kung maamoy nilang nagpapanik na ang gobyerno at parang manok na nawalan ng direksyon, ang halaga ng kanilang pera, ang stock market at ang kumpiyansa ng mga mamimili ay maaaring gumuho ng mas mabilis pa sa career ng isang cancel-out na influencer. Ang emosyon ng merkado ay madalas na mas mabilis kumilos kaysa sa mga pampalubag loob na opisyal na datos ng gobyerno. Para naman maging fair tayo sa konklusyon, ang tawaging isang ganap na krisis ang sitwasyon sa mismong sandaling ito ay baka masyadong maaga at baka masaktan ang damdamin ng mga nasa taas.
Ngunit ang ituring ito bilang isang napakalakas na senyales ng babala ay may matibay na basehan at hindi maitatanggi ng kahit sinong bulag-bulagan. Sa kasaysayan ng ekonomiya, wala namang malusog at matatag na bansa ang gugustuhing gamitin ang salitang emergency kapag pinag-uusapan ang isang pautang na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Ang paggamit pa lang ng salitang ito ay sapat na para magtaas ng mga kilay at magdulot ng matinding pagkabahala sa mga nag-oobserba sa labas ng bansa. Palawakin natin ang diskusyon sa sining ng pamamahala. Ang tunay na isyu rito ay hindi lang nakasentro sa kung dapat bang umutang o hindi, kundi sa mythical na konsepto ng pagiging bukas at tapat sa husay ng paggastos ng gobyerno at sa kakayahan nilang lumikha ng tunay na pag-unlad na ramdam hanggang sa sikmura. Ang bawat pisong inutang ngayon ay may mabigat na tungkulin na maging dalawang bagay sa hinaharap. Dapat itong lumikha ng milagro sa produktibidad ng bansa at dapat itong magbigay ng mas malakas na kakayahan para sa lagi ng mga susunod na krisis. Kapag ang utang ay hindi nagbunga ng mga ito, nagiging lason lang ito na pilit nating nilulunok bilang gamot. Kung ang inutang na pera ay gagamitin sa tamang paraan para pababain ang gastos sa kuryente ng mga negosyo, i-modernize ang sektor ng agrikultura na parang hindi tayo naiwan sa nakaraan, magbigay ng tunay na tulong sa mga maliliit na negosyo at protektahan ang mga pinakamahihirap, baka may tsansa pang malagpasan ng Thailand ang mahirap na yugtong ito. Ngunit kung ang pera ay dadaloy lang sa mga band-aid na programa, para lang pagandahan ang mga numero ng ekonomiya sa papel, ang buong bansa ay parang umiinom lang ng painkiller, habang ang tunay na sakit sa loob ng kanilang sistema ay patuloy na lumalala nang wala ng lunas. Ibalik natin ang usapan sa Pilipinas. Huwag masyadong feelingero ang mga Pinoy na panoorin ang gulo sa Thailand na parang buti nga sa kanila tayo chill lang. Sa rehiyong dikit-dikit ang bituka ng ekonomiya, ang pagsemplang ng isang malakas na kapitbahay ay hindi achievement para sa atin. Ang ASEAN ay parang isang dambuhalang barko na maraming kwarto. Kapag ang isang kwarto ay pinasok na ng tubig at nagsimulang lumubog, lahat ng ibang kwarto ay dapat ng kabahan at agad na silipin kung gaano nakabulok ang sarili nilang bahagi ng barko. Ang pait ng paglubog ay damay-damay ang lahat. Bilang pang malakas ang hirit at huling kaisipan, yung halagang 936 na bilyong piso ay hindi lang basta malamig na numerong nakasulat sa budget paper ng Thailand. Isa itong malinaw na salamin na nagmumukha sa atin ng totoong kalagayan ng buong Timog Silangang Asya ngayon. Ang pag-unlad na parang pagong ang galaw, ang antas ng utang na abot langit, ang climate change na nananampal, ang presyo ng kuryente na pamatay bulsa, at ang mga ordinaryong mamamayan na pagod na sa walang katapusang taas presyo ng bilihin. Ang drama ng Thailand ay kwento ng isang rehiyong pilit naghahanap ng bagong balanse sa mundong hindi na marunong kumalma. Mag-iwan tayo ng kaisipang siguradong magpapatuloy sa inyong isipan. Baka hindi pa tuluyang wasak ang Thailand sa ngayon, pero kitang-kita na naglalabas sila ng limpak-limpak na salapi para lang bumili ng kaunting oras. At sa mundo ng pera, ang oras ay isang napakamahal na luho, lalo na kapag ang huling resibo para sa mga utang na ito ay hindi naman sa opisina lang ng gobyerno babagsak, kundi diretso sa bawat pamilya, sa bawat maliit na negosyong naghihingalo, at sa bawat kabataang pilit nag-iilusyong bumuo ng maayos na bukas sa loob ng ASEAN na mas nagiging komplikado at puno ng kawalan ng katiyakan araw-araw. Para ibuod ang ating hanash bilang isang behavioral economist, dapat nang mag-level up ang pananaw natin sa utang. Hindi ito laging masama, pero laging may kasamang panganib na nagpapabago sa ugali ng merkado. Kapag ang isang gobyerno ay nagpapakita na ng senyales ng pagkapraning sa pamamagitan ng pagkuha ng emergency funds, ang mga tao at negosyante ay nagre-react sa pamamagitan ng pagiging sobrang kuripot at maingat. Ang pag-iingat na ito, kahit mukhang lohikal sa antas ng bawat tao, ay nagiging sanhi ng pagbagal ng buong sistema. Ito ang totoong bangungot na hinaharap ng Thailand at ng mga kalapit bansa nitong akala mo ay ligtas.
Kaya ano ang dapat nating gawin sa Pilipinas bilang sagot sa mga ganap na ito? Kailangan nating maging mas mapanuri at huwag basta-basta naniniwala sa mga pulisiya ng sarili nating gobyerno. Kailangan nating itanong kung paano ba talaga winawaldas ang bawat pisong inuutang gamit ang ating mga pangalan. Kailangan nating pag-aralan ng mga macroeconomic indicators na dati ay deadma lang tayo. Ang edukasyon sa pera at pag-unawa sa galaw ng ekonomiya ay hindi lang para sa mga nakasuit sa Wall Street o Makati. Isa itong survival skill na kailangan ng bawat pamilyang Pilipino sa harap ng mga pandaigdigang gulo sa hinaharap. Ang mga bansang makakaligtas at aangat ay hindi yung mga bansang walang utang, kundi yung mga may pinakamataas na kakayahang i-manage at gamitin ang kanilang utang bilang tool para sa totoong pagbabago. Ang ASEAN ay nasa isang sangandaan. Ang pagpili sa pag-ita ng Band-Aid solution na nagtatago ng problema o ng mahirap na reformang nagpapagaling sa ugat ng sakit ang magdidikta kung sino ang magiging lodi sa rehiyon sa susunod na dekada. Kasalukuyang gumagawa ng desisyon ang Thailand at ang Pilipinas ay dapat hindi lang basta nanonood kundi nagmamasid at natututo. Huwag nating kalimutan na sa dulo, tiwala lang naman ang nagpapaikot sa ekonomiya. Kapag ang tiwala ay naglaho, tiwala na makakabayad pa ang gobyerno, tiwala na may silbi pa ang barya mo, o tiwala na may bukas pa kahit anong dambuhalang emergency loan ay hindi na sapat para isalbayan. Ang bilyon-bilyong piso ay pambili lang ng semento at bakal pero hindi niyan kayang bayaran ng kumpiyansa ng mamamayang pagod na sa kakaasa. Ito ang pinakamabigat na leksyon ng behavioral macroeconomics na dapat nating ibaon sa ating mga utak. Salamat sa pagtitiyaga sa malalim na pagsusuring ito. Patuloy nating mamasdan ang mga galawan sa ekonomiya ng Thailand at ng buong ASEAN para lang magkaroon tayo ng ideya kung paano tayo lalong lulubog dito sa Pilipinas. Maging mapanuri, maging handa, at laging tandaan na ang bawat desisyon sa macrofinance ay may direktang hugot sa butas nating mga bulsa hanggang sa susunod na paghimay sa mga numero at sa kung anong trip na mga utak sa likod ng mga ito.